Isang magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala, si Ginang Rhea A. Sibedal, ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Inihahandog ng Dibisyon ng Pangasinan 2 ang isang video aralin para sa mga ikapitong baitang ng asignaturang Filipino, Quarter 4, Ibong Adarna. Bago tayo magumpisa, ano nga ba ang mga inaasahang matututunan natin pagkatapos ng aralin ito? Una, na ilalahad ang sariling pananaw tungkol sa motibo ng may akda sa bisa ng binasang bahagi ng akda. Pangalawa, na ibabahagi ang sariling ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna. Kaya, ano pang hinihintay natin? Handa na ba kayo? Bago natin umpisahan ang ating kwento, atin munang bigyang kahulugan ang mga salitang makatutulong sa atin upang lubusin nating maunawaan ang bawat detalye ng araling ating tatalakayin. Para sa ating panuto, kompletuhin ang kahon. Isulat ang angkop na letra upang mabuo ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Para sa ating unang salita, tanyag. At ang kasing kahulugan ng salitang tanyag ay sikat. Ano naman kaya ang kahulugan ng salitang sagana? At ang kahulugan nga ng sagana ay mayaman. Dumako naman tayo sa salitang malimit. Kung ang sagot mo ay madalas, tama ka. Isunod naman natin ang salitang supling. Tama! Ang kahulugan nga nito ay anak. At dahil dyan, palakpakan ang inyong mga sarili sa pagsagot sa bawat pagsubok. Mukhang handang-handa ka na nga. Kung gayon, tara na at ating umpisahan ang ating talakayan. Aralin 1. Ang kaharian ng Berbanya mula sa saknong 1 hanggang ika-29. Umpisahan natin ang ating paglalakbay sa isang tinitingalang kaharian. Ang kahariang ito ay walang iba kundi ang kaharian ng Berbanya. Ngayon, bakit kaya tinitingala ang kahariang ito? Sapagkat ang kaharian ng Berbanya ay tanyag, sagana, at payapa. Ngayon, ay atin namang alamin kung sino-sino nga ba ang mga taong nasa likod ng pagiging tanyag, sagana at payapa ng kahariang Berbanya. Isahan natin ito sa talaga namang hinahangaang hari. Walang iba kundi si Haring Fernando. Hinahangaan si Haring Fernando dahil sa kanyang mga katangiang mabuti, makatuwiran, at mapagmahal. Si Haring Fernando ay mabuti dahil sa kanyang pantay na pakikitungo sa mga mayayaman at mahihirap. Siya rin ay makatwiran dahil bawat utos na balak niyang pairalin sa kanyang kaharian ay pinag-iisipan niyang mabuti. Maliban dito, ang mga kamalian naman na sa kanya'y isinasakdal, nililimi sa katuwiran bago bigyan ng kahatulan. Maliban naman sa pagmamahal na ipinapakita niya sa kanyang kaharian, ipagpatuloy naman nating kilalanin ang mga minamahal nitong miyembro ng kanyang pamilya. Una na rito ay ang kanyang kabiyak. Walang iba kundi si Reyna Valeriana. Si Reyna Valeriana na para kay Haring Fernando ay ang bukod tanging babaeng maganda. Maliban dito, siya rin ay uliran sa kabaitan. Kilalanin naman natin kung sino ang kanilang mga supling. Walang iba kundi sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. May iba't iba namang katangian ang kanilang tatlong anak. Unahin natin ang panganay na si Don Pedro. Si Don Pedro ay may tindig na pagkainam. Sinundan naman siya kaagad ni Don Diego na malumanay. At ang bunso namang si Don Juan ang may pinakamalambot na puso.
Si nanay ni Haring Fernando ang kanyang 3 anak na humawak ng kaharian at ng bayan nila ay mapaglingkuran. At dahil sa pagmamahal ni Haring Fernando at Reyna Valeriana, lumaki ng marangal ang kanilang 3 anak. Ngunit, isang di inaasahang pangyayari ang susubok sa kanilang pamilya. Yan ay ipagpapatuloy nating alamin sa susunod na aralin. Ipagpatuloy natin ang kwento. Aralin 2, ang karamdaman ng hari mula sa ika-30 hanggang ika-45 sakno. Ngunit bago yan, palawakin nating muli ang ating talasalitaan. Para sa ating unang salita, bangungot. Kung ang sagot mo ay masamang panaginip, mahusay! Sunod naman ay pinaslang. Ang sagot naman para sa pinaslang ay pinatay. Pangatlo naman ay buhong. Kontrabida naman ang tamang sagot. Atin nang ipagpatuloy ang kwento. Sa kabila ng masaya at maunlad na kaharian, dumating ang isang di inaasahang pangyayari. Ang haring hinahangaan ng lahat ay nagising ng malungkot. Ano kaya ang dahilan? Ang hari ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Di umano'y si Don Juan bunso niyang minamahal ay nililo at pinatay ng 2 tampalasan. At nang patay na'y inihulog sa balong hindi matarok. Ang hari ngayon sa kanyang tulog, nagising na nalulunos. At dahil sa panaginip na ito, nagkaroon ng malubhang karamdaman ng hari. At dahil sa malalang sakit ng hari, ito'y nangayayat ng husto. Hindi rin masukat. Ang dalamhati at araw-gabi binabagabag ang reyna at ng kanilang 3 anak. At sa lahat ng medikong ipinatawag na hindi mahulaan kung ano ang sakit ng hari, isang manggagamot ang nakatalos na ang sakit ng hari ay kakaiba. Ngunit nagbigay rin naman ng pag-asa na ang sakit ng hari ay may lunas. Winika ng manggagamot na ang tanging lunas ay mahanap sa bundok Tabor. Ito ay walang iba kundi ang isang napakagandang ibon, ang ibong Adarna, na nakatira sa isang kumikinang na punong kahoy na kung tawagin ay Piedras Platas. Ang awit ng ibong Adarna kung marinig ng hari, sakit nito'y agad nagagaling. Kaya naman, inutusan ng hari ang kanyang panganay na anak na si Don Pedro upang hanapin ang lunas sa kanyang karamdaman. Atin nang ipagpatuloy ang paglalakbay ni Don Pedro upang hanapin ang lunas sa karamdaman ng kanyang ama. Kaya't sama-sama nating subaybayan ang bawat mahalagang pangyayari sa ating ikatlong aralin na may temang paghahanap ni Don Pedro sa lunas. Mula sa ika-46 hanggang ika-80 saknong. Pero bago yan, katulad kanina, atin munang palawakin ang ating talasalitaan. Ano kaya ang kahulugan ng pagkabigo? Ito ay pagkatalo. Ano naman kaya ang puntod? Ang kahulugan naman nito ay nitso. Napakahusay ng ipinakikita ninyong partisipasyon sa ating gawain. Halina at ipagpatuloy natin ang paglalakbay ni Don Pedro. Mahigit 3 buwan binagtas ni Don Pedro ang kaparangan. Inakyat din nito ang isang napakatarik na daan. At nang makarating sa ibabaw, kabayo niya ay namatay. Kaya't lumakad na at ipinagpatuloy ang paglalakbay. Sa kabila ng dinanas na hirap ni Don Pedro, sa wakas ay nakita niya na rin ang isang kahoy na nagniningning. Walang iba kundi ang Piedras Platas.
Napag-isipan ni Don Pedro na mamahinga muna sa Piedras Platas habang hinihintay ang pagdating ng ibong Adarna. At sa kanyang paghihintay, nagtataka ito kung bakit sa dami ng ibong lumilipad ay walang dumarapo sa Piedras Platas. At dahil na rin sa kapaguran, nakaidlip si Don Pedro at hindi na napansin ang pagdating ng ibon. At lalo pang naging mahimbing ang tulog ni Don Pedro nang umawit ang Adarna ng 7 beses kasabay ng 7 beses din na pagpapalit nito ng kaanyuan. At sa di inaasahang pangyayari, pagkatapos umawit ng Adarna ay tumai ito. Nawisikan si Don Pedro na naging dahilan kung kaya't siya ay naging isang bato. Nakalulungkot ang sinapit ni Don Pedro. Ano na kaya ang nangyayari sa kaharian ng Berbanya? Ano na kaya ang susunod na mga pangyayari sa kwentong ito? Kaya't halina, muli nating subaybayan ang mga pangyayari sa ika-4 na aralin. Aralin 4 na pinamagatang Pagkabigo ni Don Diego. Mula sa ika-81 hanggang ika-109 na saknong. Nananabik na ba kayo? Pero bago yan, magdagdag muli tayo ng talasalitaan. Ano kaya ang kahulugan ng nasaksihan? Nasaksihan o nakita? Ano naman kayang kahulugan ng inatasan? Inatasan naman o inutusan? Napakahusay! Ipagpatuloy natin ngayon ang paglalakbay ni Don Diego. At dahil hindi na bumabalik si Don Pedro, agad na tumalima ang pangalawang anak. Umalis ng kaharian na mayroong 2 layunin. Ang hanapin ang lunas sa karamdaman ng ama at hanapin ang kanyang panganay na kapatid. Katulad ni Don Pedro, inabot rin ng buwan bago marating ni Don Diego ang bundok ng Tabor. Nakita rin sa wakas ni Don Diego ang isang nagniningning, maladyamanteng punong kahoy. Naagaw rin ng pansin niya ang batong nasa ilalim ng punong kahoy, kaya't mas lalo itong naakit at lumapit sa Piedras Platas. Habang nagpapahinga sa Piedras Platas, ay labis na namamangha si Don Diego na walang dumarapong ibon dito. At nang dapit hapon na, isang napakagandang ibon ang nakita niyang dumapo rito. Walang iba kundi ang ibong Adarna. Nasilayan ni Don Diego ang Adarna di tulad ni Don Pedro. Subalit, nang ito'y umawit na, ay nakatulog rin ito ng mahimbing. At tulad din ng sinapit ni Don Pedro, si Don Diego ay naging isang bato. Ano na kaya ang mangyayari kay Haring Fernando? Kaya't atin nang ipagpatuloy ang kwento sa Aralin 5, ang paglalakbay ni Don Juan. Pero bago yan, dagdagan nating muli ang ating talasalitaan. Ano kaya ang kahulugan ng salitang marilag? Tama, ang kahulugan nito ay maganda. Ngayon ay atin nang ipagpatuloy ang kwento. Naiinip na ang kaharian ng Berbanya. Palubha na rin ng palubha ang kalagayan ng hari. Nag-aalinlangan rin ng haring utusan ang kanyang bunsong anak na hanapin ang ibong Adarna at ang kanyang 2 kapatid. Subalit dahil sa nakikita ni Don Juan na walang pagbabago sa kanyang ama at palubha ng palubha ang kalagayan nito, hiniling niya sa kanyang ama na pahintulutan itong maglakbay upang hanapin ang lunas sa kanyang sakit at ang 2 naunang kapatid nitong umalis. Kaya't di naglaon ay iginawad na rin ng hari ang kanyang basbas sa paglalakbay ni Don Juan. Matapos mabasbasan si Don Juan, ay agad itong umalis, dala ang 5 tinapay at ang
matinding pananampalataya sa Berheng Maria. Di tulad sa kanyang mga naunang kapatid, si Don Juan ay naglakad upang hanapin ang Adarna at ang 5 tinapay na kanyang dala, kumakain lamang siya ng isa kada buwan. At sa patuloy na paglalakbay ni Don Juan, may nakita itong isang matandang leproso o ermitanyo. Agad nitong tinulungan ang matandang leproso at ang kaisa-isang tinapay na natitira sa baon nito, agad niyang ibinigay sa matanda. Natuwa ang matandang leproso sa tulong na ibinigay ni Don Juan. Maliban dito, ay pinapurihan din niya ang busilak na puso ni Don Juan. Pagkatapos nito, tinanong ng matanda kung ano ang pakay ni Don Juan sa kanyang paglalakbay. Ipinagtapat naman kaagad ni Don Juan na hinahanap nito ang lunas sa karamdaman ng kanyang ama na walang iba kundi ang ibong Adarna. At hanapin ang kanyang 2 naunang kapatid na naglakbay na hindi pa rin nakabalik sa kanilang kaharian. Nang marinig ng ermitanyo ang pakay ni Don Juan, agad nitong pinayuhan si Don Juan na kapag nakita ang isang nagniningning na punong kahoy ay huwag itong papaakit dito. At ang kanyang dapat gawin ay pumunta sa bahay sa ibaba dahil ang taong nakatira doon ang tanging nakakaalam kung paano huhuliin ng Adarna. Susundin kaya ni Don Juan ang payo ng ermitanyo? Magtatagumpay ba kaya si Don Juan na mahuli ang ibong Adarna? Yan ang mga kapanapanabik na pangyayaring susubaybayan ninyo sa susunod nating aralin. Pero bago natin tapusin ang talakayan natin ngayong araw, atin munang sukatin ang ating kaalaman. May natutuhan ba kaya tayo sa ating video aralin? Kaya tara na! Sama-sama nating sagutan ang bawat gawain. Para sa ating unang gawain, ito ay pinamagatang opinyon mo, ilahad mo. Narito ang panuto. Nagtataglay ng bisa ang ilang bahagi ng akda na ating binasa. Ipaliwanag ang iyong sariling pananaw tungkol sa motibo o dahilan ng may akda kaugnay nito. Para sa ating unang bilang, sa bawat kamaliang isinasakdal sa hari ay pinag-iisipan niya munang mabuti ang mga katwiran bago ibigay ang kanyang hatol. Sa aking palagay, ang motibo ng may akda sa paglalagay ng bahaging ito ay idugtong ngayon ang inyong sagot. Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang bilang. Handang humarap sa pagsubok at ilagay sa panganib ng mga anak ang sariling buhay para sa kanilang ama. Sa aking palagay, ang motibo ng mayakda sa paglalagay ng bahaging ito ay at ang ating panghuling bilang para sa gawain 1, ikinalulungkot ng buong kaharian ng pagkakasakit ng kanilang hari. Sa aking palagay, ang motibo ng mayakda sa paglalagay ng bahaging ito ay dumako naman tayo ngayon sa ikalawang gawain na pinamagatang Ibong Adarna, mahalaga ka ba? Narito ang panuto. Magbigay ng mga kahalagahan sa pag-aaral ng Ibong Adarna ayon sa mga sumusunod. Paano ito ngayon gagawin? Sundan ng grafikong presentasyon. Kahalagahan sa pag-aaral ng Ibong Adarna sa sarili, magulang, at kapwa. Narito naman ang pamantayan sa pagmamarka. 5 puntos sa napakahusay na naipahayag ang mga kaisipan. 3 puntos naman sa mahusay na naipahayag ang mga kaisipan at 1 puntos di gaanong mahusay na naipahayag ang kaisipan. Narito naman ang mga karagdagang kaisipan sa mga uri ng bisang taglay ng Ibong Adarna. Una narito ang bisang pandamdamin. Ito ay tumutukoy sa naging epekto o pagbabagong naganap sa iyong damdamin matapos mabasa ang akda. Pangalawa naman ay ang bisang pangkaisipan.
Tumutukoy naman ito sa pagbabago sa kaisipan dahil sa natutuhan sa mga pangyayaring naganap sa binasa. At ang pangatlo naman ay ang bisang pangkaasalan. May kaugnayan ito sa pagkakaroon ng pagbabago sa iyong pananaw sa mga kaisipang nakapaloob sa akda matapos mo itong mabasa. Dumako na tayo ngayon sa pangatlo at panghuling gawain na pinamagatang i-share mo lang. Ang ibong Adarna ay lumaganap sa panahon ng mga Espanyol, subalit hanggang ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng kabataang Pilipino dahil sa kariktang taglay at sa mga pagpapahalagang maaaring kapulutan ng mga aral sa buhay maging ng mga kabataan sa makabagong henerasyon. Magbahagi ng mga pangyayari sa kasalukuyan, sa iyong pamilya, sa mga kakilala, nabasa, napanood o narinig na maaari mong maiugnay sa mga pangyayari sa akda. Unang pangyayari sa ibong Adarna, si Haring Fernando ay isang makatarungan at mahusay na pinunong iginagalang at sinusunod ng kanyang nasasakupan. Ano kaya ang kaugnayan ng pangyayaring ito sa kasalukuyan? Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang pangyayari sa Adarna. Ang hari ay dinapuan ng karamdamang nagdulot ng labis na kalungkutan sa kanyang pamilya at sa buong kaharian. Ano kaya ang kaugnayan nito sa kasalukuyan? Dumako naman tayo ngayon sa pangatlo. Pagsunod at pagsasakripisyo ng magkapatid para sa paghahanap ng gamot na makapagpapagaling sa kanilang ama. Ano kaya ang kaugnayan nito sa kasalukuyan? At para naman sa panghuling pangyayari, sina Don Pedro at Don Diego ay naakit sa kinang at ganda ng puno ng Piedras Platas, kaya't sila ay nabiktima ng taglay nitong ganda. Ano kaya ang kaugnayan nito sa kasalukuyan? At bilang panapos na rin sa gawaing ito, pagkatapos mong maiugnay ang mga pangyayari sa akda sa mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyang panahon, ibahagi ang sarili mong pananaw o ideya tungkol sa kung bakit mahalagang basahin at pag-aralan ng ibong Adarna. At dyan na nga nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Ngunit bago magpaalam ang inyong guro, nais ko sanang inyong pakatatandaan ang pinakamahalagang aral sa mga leksyong ating tinalakay. Ito ay ang kabutihang loob, pagsasakripisyo at pagmamahal dahil yan ay magagamit ninyo panghabang buhay. Muli, ako nga pala si Ginang Rhea A. Vidal, nagsasabing paalam at hanggang sa muli!